Mayroon ulit tayong gagawin. Ito ay electric fan na dual. Sabi ng may-ari, ito ay dumidiklap daw sa loob. Mayroong parang daw nasusunog sa loob nung kanyang motor. Kaya titignan natin kung ano. So ito yung motor niya natin. So yan. Sabi mayroon daw ditong dumidiklap. So kaya natatakot sila na gamitin. Kaya hindi na nila ginamit. Ngayon ay alamin natin kung saan ba dito yung nag-spark. May spark daw. Kaya nakakatakot gamitin. So alamin natin kung ano ang problema dito. So try kong tignan tester kung okay yung kanyang linya. Bukan natin. So yung switch nito ay ganitong klase. Yan. Yung switch nya, hindi yung nasa baba. Nandito sa taas yung switch nya. Nilagay ko ito para tingnan natin. So testingin natin yan Okay. Ilagay nyo sa continuity. Okay. Makalagay sa continuity. Kung mapapansin ninyo, ayan, hindi pa nakaswitch yan. Switch natin Number 1 natin. Sinya walang number 1. Number 2 natin. So number 2 siya pumalo. Number 3 okay din siya. Okay, neutral. 1, 2, 3. So ang 1 ang wala. Ito. So tingnan natin kung switch ang problema. Kung dito nag-spark, medyo tingnan natin ito. O kaya naman kung wala dito ay doon sa motor, sa windings nya. So check ko, tapos sabihin ko sa inyo kung alin yung problema nito. Okay, kung mapapansin ninyo, binuksan ko na yung motor nya. Ito yung motor nya. Tinanggal ko yung switch para makita ko, tignan ko kung ano yung problema. So nakita ko dun sa switch, kung mapapansin ninyo, itong isang nya, linya nya, yung puti nalagot. So pag nag-switch sila, number 1, halimbawa sinitch nila ng number 1 o kaya number 2, number 3, dahil ito lagot, hindi papalo hindi under siya ng number 1. Ang nangyayari pag nag-switch sila, ginaganon nila, so naiibog siya. Pag naibog siya, ito nakiskis dito, ayun, nag-spark. Parang dumidiklap, kaya natakatakot. So maaring ito ang problema. Ayan natanggal. Ang problema kasi nito, kung titingnan nyo yung lagayan niya, yun napunggal, nabali. Kaya pagka siniswitch nila, na ganun. So nasunod. Pagka kasusunod niya, yun, nadali. Kaya ito, maaring ito, isa sa re-remedyohan natin. Gagawin naman natin dyan, kakabit lang uli natin ito, ihinang natin, o pupulupot natin dyan ng maganda, tapos ibabalik natin uli wiring. Pero check natin yung motor kung hindi naapektuhan itong winding, itong coil. So palasin ko muna yung coil, pakita ko sa inyo, tapos testingin natin. Okay, nakalas ko na yung motor niya. Kung mapapansin ninyo, nung kinalas ko, mayroon ako nakita. Siguro nakikita rin ninyo yan. Nasunog dito. Sa may sunog. Matindi ang sunog na yan. Kaya naapektuhan din ito. Dalawa ang sira niya natin nakita. Dito putol na isang wire dito, number 1. At saka nasunog ang coil niya. Okay, yung coil sunog. Ayan. Okay, itong ganitong motor ng dual, pansin ko, medyo mahinang klase. Kasi yung coil niya parang ang kakaunti. Kaya parang mahihinaan ako rito. Dami kong ginagawa na ganito. Daming lagi nasisira. Maganda yung body ng dual, pero yung motor ang problema. Tingnan nyo yung coil ng ibang ang tanso ay napakarami. Ibang motor. Pero tingnan nyo yung dual. Yan. So may siya. Problema siya. Sunog. So gagawin natin dito, papalitan na natin ito ng bagong
coil. Papalitan natin. Tapos pag napalitan natin, ayusin natin ito. Yun ang problema ng dalawang to. Ito ikakabit lang natin, ito papalitan natin. So ito namang ano niya, shafting niya, okay po, kinis. Pati yung kanyang ano, yung kanyang bushing, parang ito okay pa kasi walang tama. Kaya ang papatan lang natin ay yung ano niya, motor niya. Ito. Tapos testingin natin mamaya kung handa. Sige, start natin. Okay, so ito yung switch, dinugtong ko na yung putol, ano. Yan o. So, dugtong lang na gano'n, no? So, may butas naman yan. Isusuot lang ninyo. Tapos, pipilipit nyo ng ayos. Tapos, kung gusto nyo, hinangan ninyo. Kung malanganin kayo, hinangan ninyo, no? So, okay naman yan. Hindi na yan, ano. So, maganda yung pagkakapilipit nyo at lapat na lapat. Yan, ganyan lang. Ngayon, ito yung sira na, ano, coil niya, yung sunog. So, wala tayong ganito na klase. Iba kasi yung pagkaka ano na, rewind niya. Okay. Ngayon, papalitan ko ito ng coil na galing sa standard. Yan, standard yan. Kung titignan nyo yung kulay niya, standard. Yan. Ganyan ang kulay ng standard na motor ng electric fan. Ayan. Ganyan ang kulay. Okay pa to. Okay pa yung thermal fuse nito. Ganda pa. Gandang klase to. Standard to. Ito ipapalit ko. Ngayon, pag nagpalit kayo nito, kailangan parehas yung kapal niya. Diba? Yung kapal nitong bakal. Pero kung mapapansin nyo, hindi parehas yung kapal ng bakal. Kaya hindi ko pwedeng gamitin yung rotor nito na manipis. Kasi yung rotor nito, ganito din kanipis. Tingnan yung bakal niya. Ayan, magkasing kapal. Okay, yung bakal at saka ito. Magkasing kapal siya. So, kung titignan niyo, dapat ganyan din kakapal lang ipapalit ko. Kasi itong gagamitin ko. Kung marami ako ditong rotor, ito. Kaya pwede kong pagpalit-palitin yan. Kaya ito nakita ko. Tama-tama sa kanya. Ayan na, sakto-sakto. Kanya. Kanya kayo magpapalit. Hindi nyo pwedeng gamitin yung maliit. Dito, malaki ito, maliit ito, maliit ito. Magkakadiferensya yung ikot, maaaring mabagal, gano'n. May epekto siya, kaya parehas. So yung shafting niya, ito. Yung shafting nung dati, ginamit ko. Shafting nito. Pinukpok ko lang, hinugot ko, tapos pinasok ko ito. Ito. So ito, nandito kanina. Pinugot ko siya, tapos pinasok ko itong bagong rotor na eksakto dito sa papalit kong standard na coil. Okay? Yeah, ganyan ang mga technique. Hindi yan sinasabi ng iba. Dito nyo sa akin yan matututunan. Ngayon, bubuuin ko ito, tapos iwawiring ko. No? So, di ko na ipapakita yung pagbuo ng motor kasi panoorin nyo yung video namin ng pagkakalas at pagbubuo ng motor. Ganun-ganun din. Panoorin nyo sa video namin. Marami akong video, panoorin nyo doon. Nandoon yun. Bubuuin ko tapos iwawiring natin. Okay? Ito na, naikabit na natin yung motor sa kanyang stand. Ano? Ngayon, makikita ninyo yung ginabit natin na standard na coil. No? So, mag-iiba na ngayon yung kulay niya. Dahil iba yung kulay nung nilagay natin, ano? Ang kinuha natin na coil kanina. So, pero ang standard kasi pare-parehong kulay niyan. Yung motor ng standard, yung coil niya, pare-parehong kulay, hindi nag-iiba-iba, kaya madaling sauluhin. So, ang 1, 2, 3 nito, ang 1 nito itong puti, ang 2 ay itong itim, at ang 3 ay itong pula. So, matatandaan nyo agad, ano? 1, 2, 3. Itong 1, 2, 3 na ito, lilipat, ikakabit natin doon sa 1, 2, 3 ng switch. Okay? Ito yung 1, 2, 3 ng switch. Yung tatlong to. Okay, yan, tatlo. So, kada switch, iba't iba rin yung kulay niya. Maaaring balik-baliktad dito. Maaaring ibang kulay. Ito may pula, may ibang kulay, may dilaw. So, mahalaga malaman ninyo kung alin yung 1 dito. Kahit anong kulay na yan. Maaaring ito yung 1,
ito yung 2, ito yung 3. Maaari namang ito yung 1, ito yung 2, ito yung 3. Depende sa pag-ikot nyo ng ano, parang clockwise o counter. So magbabago yan. Pero kalamihan ng switch natin ay pag ganito ang ikot, clockwise. Kaya ang unang ikot niyan maaaring itong puti. Ngayon, paano natin yan malalaman na yan nga yung number 1 na ikakabit natin dito sa number 1 dito sa coil. So testingin natin ng tester para sigurado tayo. Turuan namin kayo kung paano ito gagawin. So paano natin malalaman kung alin yung number 1, 2, 3 dito. So kailangan sungatin natin ng tester, ano? Ito yung tester. Makita mo yung tester. And sa continuity nyo ilalagay, ano, dito sa tapat nito. Continuity. And tapos testerin natin. Kung mapapansin nyo yung switch, ganito yan pagka binaliktad ninyo. Yan. Okay. 4 ang wire niya. Yung 1, 2, 3 nakabukod siya. Tapos yung isa pang wire, meron ditong isa. Itong wire na ito, papunta ito sa plug. Ito sa plug, no? Dito sa plug. Yung sinasaksak natin. Ito. Ayan. Okay. So, ganyan. Ito. Kaya, ito yung ano niya, papuntang switch. Itong papunta sa plug. Lilinya natin yan dito. Mamaya dito sa may papuntang plug, yung sinasaksak natin isang linya. Tapos ito yung 1, 2, 3. Ngayon, paano natin kung alin yung 1, 2, 3 dito? Para malaman natin at may kabit natin sa 1, 2, 3 dun sa coil. So, ilagay natin yung isang tester dito. Isang wire ng tester. Tapos, switch natin sa 1. Yan, 1. Okay. Maaaring ang 1 dito ay ito o ito. Okay. So, tingnan natin itong isa. Okay, tingnan mo kung may reaction. Tester. So, wala. So, lipat natin dito sa puti. Yan. Ngayon, tingnan natin kung may reaction tester. So, pasin nyo. Yan o. So, ibig sabihin, ito yung 1. Okay. So, madali lang, no? Ganon. So, alam na natin ngayon ang 1 ito. So, itong 1, itatapat natin dito. Okay. Dahil alam na natin ng 1, alam na natin ng 2. Diba? Ang 2 yung kasunod. Ito. Yung kasunod. So, itong 2, kakabit naman natin dito sa 2 ng coil. Ang 2 ng coil ay itim. Okay, itim. Ayan. So, yung 3 alam na natin, di ba? Yung kasunod ng 2. Ito. So, kakabit natin ito doon sa number 3 sa high ng coil na standard. So, itong pula. Kakabit natin dito sa 3 sa switch. Yun. Okay? Alam nyo na. Ayan. Naikabit na natin yung 1, 2, 3. Ngayon yung capacitor, ito dalawa itong linyang to capacitor. Ayan, nakabukod siya. Kitang-kita naman siya. Ilalagay naman natin dito sa capacitor, dalawang linya. Ito. Pwede naman baliktaran yan. Pwedeng doon yung ikabit, pwedeng dito. So dito natin ikabit. Ayan. Baliktaran yan. Capacitor. Tapos ito, dito sa isang capacitor. Okay. Kaya malapit nang matapos pag-wiring natin. Reviewin nyo to. Okay. Tapos may dalawa dyan na ano. Ito. Yung sabi ko kanina. Ito. Yung papuntang saksakan. Yung sinasaksak natin. Okay. So, kahit ano dyan, magkabaliktaran, kahit anong kulay lagay mo ninyo rito, kahit ano, yan, walang problema yan. Kahit babaliktarin natin. Itong lalagay ko. Ayan, itong isang to, ito yung common, papuntang common. Ito naman dito sa isa pang linya, papuntang port. Nag-isa sila. Okay, ganyan lang. Sa inyo, papunta yan dito. Itong common, hindi dumadaan ng switch. Okay.
Yung isa, papunta dito, papunta sa ng switch. So, reviewin nyo lang yan. Ganyan lang ang pag wiring. Ano? Ngayon, testingin natin sa titipan muna natin. Tapos, testingin natin sa tester. Tapos, papaanda rin natin. Titipan ko muna kung okay yung ating ginawa. So, ayan. Natipan na natin at inayos na natin yung mga wire nya. Ayan, para magandang tignan. Ngayon, subukan nating testingin sa tester kung okay yung linya nya. So, katulad ng dati, lalagay natin dito kabila sa wire ng tester, yung plug. Tapos, titignan nyo itong tester kung papalo siya. So, ilagay na muna natin itong niya. So, ilagay natin sa number 1 kung papalo, tingnan nyo. So, okay, no? So, number 2, ayan, hindi na alis, nandun pa rin. Number 3, yan, okay, nandun pa rin. Spin, okay yan. Neutral, nabalik. So, 1, 2, 3, neutral. Okay, okay yung linya natin. Subukan natin sa actual kung ano siya, iikot siya. So, saksak natin. Okay, ito. Ayan. Tapos, lagay natin sa number 1. Tingnan natin kung ikot. Ayan, kita nyo. Naikot siya, number 1. Mukhang ayos yung ginawa natin. Ganun lang. 2. Mas bumili siya. Then 3. Ayan, naikot pa rin. Ayos. Ganun lang. Sundan lang ninyo yung video namin. Mag-subscribe kayo sa channel namin para lumami naman subscriber namin. Makikinabang din kayo sa video namin. Pwede nyo gawing hanap buhay ito. Malaki ang kitahan dito pag natuto kayo. Panoorin nyo lahat ng video ko, matututo kayo. Pag may tanong kayo, mag-comment kayo doon sa comment section at sasagutin namin. So, okay. Bubuin namin tapos papakita namin sa inyo mamaya pag umiikot na. So, ito na yung dowel na ginawa natin. So, subukan natin testingin. So, under siya. Pin natin sa 1. Ayan, okay. 2. Okay. 3. Ayos na, subscribe kayo sa channel namin para dumami naman subscriber natin. Sana nakinabang ko yung ulit kayo sa aming video. Share din ninyo. Pwede nyo gawing hanap buhay ito. So, matututo kayo rito.